Figure po na 421 na sinabi po ni Secretary, based po dun sa lumang it's not the most recent report from DepDev. Kasi po, ito pong huling report po ng DepDev, actually po, dated September 30 po to. Out of the 6,222 po na-inspect nila, ang sinasabi po ng DepDev na non-existent or cannot be located. Teka, sandali, ba't paurong? Nasa 8,000 na tayo eh. Bakit naging 6,000 na lang na-inspect? Ang figure po kasi ng DepDev is only based from 2022 to, or rather, ito po yung report po ng DPWH ni former secretary na completed projects, which only numbered to 9,855. Ito po ni-report po ni Secretary Bonoan sa PMS and ito po yung pinagtuunan ng pansin ng DepDev. Out of the 9,855 supposedly completed projects, ang sinabi po nila is... Teka, recorded as completed. Yes, Mr. Chair. Okay. Ang sinabi po nila na deemed non-existent or cannot be located is 489. So ito yung Mr. ghost. Chairman. Ghost yan. Cannot be located. Ghost. Yes, Mr. Chair. So yun ang ratio. Anyway, pakisubmit na lang sa ang report. Yes, Mr. Chair. Kasi magkakaroon tayo ng basis eh. Kasi nandito lahat yung yung listahan ng mga implementing offices. We will be submitting, Mr. Chairman. Senator Risa, you're recognized. Salamat, Mr. Chair. Itutuloy ko po yung pagtatanong sa Region 7 DENR, particularly din sa EMB. Baka hindi na kay yung tinanong ko kanina na si Ms. Abrera, kasi parang dun sa pagbanggit din, pagtanong ni Senator Erwin kanina, mas forthcoming yata si Deputy Executive Director Salak. Kanina kasi tinatanong ko po, sino ba yung nagbulag-bulagan para mag-grant ng ECC itong The Rise at Monteraza sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Ang sagot lang kanina ni Ms. Abrera ay hindi ko masasagot. Pero meron na palang ginawang pag-aaral ang DENR Region 7 and nasimulan ng ibahagi ni Mr. Salak sa atin, Mr. Chair. Kapansin-pansin yung binanggit po nila na may EGA or EGA, and Engineering Geohazard Assessment, na lumabas na tama ba, kulang. Sabi din nila sa Environmental Compliance Certificate, akala permit na yon, pero actually may compliance, including dapat may pollution control officer, and may umiiral palang Presidential Decree 1998 dating back to 1985 na unfortunately nakakashock malaman pinapayagan na yung mga lupaing lampas sa 18-degree slope sa Benguet at pati sa Cebu ay hindi exempted sa ganitong klaseng mga real estate development. I would not concede na ang kaya lang gawin ngayon ng DENR ay maging stricto dahil hindi na natin ma-prevent yan. That is open to remedial legislation, bunga nitong investigasyon. So, Deputy ED Salak, balikan ko po yung tanong na hindi nasagot kanina. Sino ba yung nagbulag-bulagan sa DENR EMB para nabigyan ng ECC ang isang The Rise at Monteraza? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Gusto ko mong ikwento lang na yung project po kasi ng Monterazas Desi po started in 2006. Nabigyan po ng ECC noong 2007. Okay. Then nagkaroon po sila ng request for amendment sometime 2022. Kasi po naisama na yung The Rise at Monteraza. That means ito po yung 20-level residential tower. So hindi ho yun covered ng original. Kaya po nabigyan ng another ECC sometime 2024 po yung date.
So as to who are the officials who signed it, nasa record naman po yung... Pwede niyo po bang i-make of record dito din sa Blue Ribbon? Sino yung mga nag-approve noong 2007 at sino din nagbigay ng amended ECC noong 2024? Ano? Yes, Your Honor. Anyway, nasa document naman po. The one who signed the 2007 ECC is Alan Arangues. Alan And- Arangues. Opo, yung 2024 po ay si Director Abrera po. Si Ma'am mismo, Si Ma'am po. Director Opo, Abrera. opo, yung 2024 po. Okay. So nung unang inaprubahan o ginrant yung 2007 ni Mr. Arangues, Opo. ano ba yung hugis ng development na yan? Originally, ano lamang siya bago yung mid-rise or high-rise na development eventually? Your Honor, with your respect, can I request po Ma'am Abrera kasi she's from EMB. She has more or less a background. Kayo po ay DNR, hindi po. specifically Apa, EMB. apa. Okay lang Sige po. po. I hope Sige. Ms. Abrera will be more forthcoming this round, Mr. Chair. So ma'am, ano ba yung original na specs ng Monterrazas nung unang binigyan ng ECC nung 2007? Yes, Your Honor. Based on records, lots for sale lang siya. So, individual houses po. Individual houses lamang. Yes, oo. Okay, yun po yung inapprove ni Mr. Arangues at that time. Oo. Pero 140 hectares na rin po siya. 140 hectares. Pero individual houses lang. So halos horizontal development And lamang. then, yung mga roads siguro that time, na-establish na rin. And at that time po, 2007 na ginrant, may kasama na po bang environmental impact assessment noon? Meron na po siyang, yes, Okay. ECC na Environmental Impact Assessment. Okay po. And then, so nung nag-apply silang ulit, 2022, I suppose ito na yung meron na silang sobrang vertical na development. Yun pong 2022 yan na in-apply. Yes. And then may ilang revisions kasi hindi pinayagan ng LGU. So yung pagka-vertical niya, they follow the terrain. So hindi siya vertical, kundi like isang level, may 10 houses, second level. So following the terrain po, mga 14 houses. Right now, mga 10%, 3 hectares po ito lahat. Of the 140, 3 hectares siya. Ngayon, parang 15% lang yung complete, yung develop po. And yet, dun sa 15% na na-complete sa revised design na inaprubahan, inisyuhan ng ECC noong 2024, eventually, nakalikha na ng ganitong at naka-exacerbate ng ganitong kalaking damage. And nabanggit nyo nga, following the revisions, may revisions na ginawa dahil hindi pinayagan ng LGU. And it's of record sa kahit sa mga media reports, dalawang magkasunod na alkalde ng Cebu City ay tutol dun sa revised design. Tama po ba ako? Ang i-correct ko lang po, hindi sila Yes. pumayag for the vertical. Yon. Oo. For the Okay. vertical design. Yon. Pero pumayag na sila dun sa following the terrain. Okay. Kung kasi totoong following the terrain lamang, di halos mas vertical, rather mas horizontal kaysa vertical. Baka talagang individual houses lamang. Pero ang mainit, di lang sa mata, sa damdamin ng mga kababayan natin dun sa Cebu, ay yung masyadong ang vertical, yung multi-level na structure na itinayo doon. Na kahit 15% lamang siya completed, nakalikha na nga ng ganyang kalaking damage sa paanan niya. So paano po nabigyan ng revised ECC noong 2024 ninyo po, Ms. Abrera, kung ganyan po yung design? Hindi siya, kumbaga, hindi siya following the terrain. Following the terrain kung ginagaya yung bundok kasi mataas. Hindi, ilang floors po yung nakikita po natin ngayon kahit sa post-typhoon photos Parang isang floor ng pa lang Monterrasa? ngayon. Isang floor or 2 floors.
Ma'am, ano po yung nakikita po natin sa balita na several floors na Ay, supposed to hindi be po. may water catchment facility sa paanan niya, but instead, ang naging water catchment ay yung nasa paanan ng bundok kung saan siya itinayo? Yung sa design po, nung in-approve yun, based on the normal average rainfall of 136, meron na po siyang 15,000 cubic meter na and 15 detention ponds. Pero yung sabi actual ni inspection Mr. po, ni Deputy Executive Director Salak, sa 10 ponds na dapat i-construct, yung 2 ay nag-collapse na. Pero first things first, Ms. Abrera, ilang floors yung pinaka medium o high-rise ng building na iyon? yung design po, Yung design, 17. 17 floors. And sabi nyo kanina, 15% Plus pa lang 3 ang basement. completed. So Opo. ilang floors ngayon ang nakatayo? Pero hindi siya matatawag na floors. Levels po siya. Kasi nga, Kung ano man, sa 15 contour, floors or levels. parang houses lang ho siya na condominium na style. And And- then another contour, following the terrain, several houses na naman. So sa 17 floors na designed, and sabi nyo 15% completed ang kabuuang revised design, ilang floors ngayon ang nakatayo? Hindi pa siya nakatayo talaga. Structure pa lang ho siya. Wala pa siyang, yun hong model house na nakikita doon, hindi ho siya part ng The Rise. Hindi siya part ng The Rise. Hindi po siya part ng The Rise. Across po siya, ibang, pero part pa din ng Monterasa. Pero lahat ng land prep bilang paghahanda sa yung kung may buhos na ba dyan o kung anong foundation work na iginawa, ay para ihanda yung isang 17th floor, including yung sinabi din ni Deputy ED Salak na ang daming pinutol na puno. 734 na puno na sa common sense lang natin, kahit hindi pa tayo mag-iisip ng isang daray sa bundok, ay kontra sa common sense nga na magpuputol ng puno, magpuputol ng gubat sa taas ng puno, sa taas ng bundok, kasi yun ang dapat uugat sa lupa para hindi po ito mag-run off dun sa paanan ng bundok. So, and then nabanggit din po ni Deputy ED Salak kanina, oo nga, ang ECC, tama ba ma'am, you're also confirming yung ECC revised na ginrant noong 2024, kulang ng engineering geohazard assessment? Meron po siyang engineering, geological, geohazard Okay. assessment. Anong kulang sa kanya? Noon pong inspection kasi, may mga activities siya na ginagawa na hindi nakasama sa original design. Okay. And So, yet, inaprubahan ninyo yung ginrant Hindi. nyo yung ECC noong 2024? Ang ECC po ng 2024, gaya na po ng sinabi ko, it has gone through the whole process. So nagkaroon po yan ng public scoping, public hearing, technical reviews, may independent body dyan na nag-review din, may committee dyan, body, and then recommended for approval. So hindi yan, instead of usually nga 2 or 3 lang na reviews, naging 4 reviews pa. Tapos yung EGAR, na vertical supposed to be, nirevise po yon to consider yung terrain na ang kanyang design. So, So, ano po yung sinasabi ni ilang Deputy ED revisions? Salak na kulang ang EGAR? Tsaka, Kulang yung EGAR po ma'am, kasi- please be patient with me. Okay Nagtatanong po ako ng tanong Okay. para ang aming komite at ang publiko natin ay maintindihan Yes. itong trahedyang nangyari. Minsan kasi Opo. yung expression nyo para kayong nai-impatient. Ay, hindi. Just as the language kanina ng isang kuligo, just walk us through this. Ano po, yes para ma'am, maging hindi po ako malinaw. impatient. Okay, Siguro that's talagang good. ang aking facial expression lang ay ano. Ayun na nga Oo. So, Oo, ma'am, ano po hindi. yung Gusto ko kulang talagang sa EGAR? ipaliwanag din to. Okay. So, nung in-issue po yung ECC na yan, kinompute nila yung detention ponds, yung capacity,
But yung sa 183, kaya nga yun yung gap. Yung 136, may kulang po na 50 millimeter sa laki ng ibinuhos na isang araw ay, according to Pag-asa, naging isang buwan na Kulang rainfall. ng 50 millimeter Yes po. na capacity mag-detain ng ganong volume ng Yes rainfall? po, kasi Okay. yung normal average rainfall is 136 millimeter. And the Ang bumagsak capacity po was ng only Tino for is 183 180. millimeter. So Okay. yung kanyang pong detention ponds, yun lang ang ginawa niya for the 136 average normal rainfall. And nung inspection po, nakita namin na although nag-increase siya ng by 10 cubic meter, so from 15 naging 25.819 cubic meter. Pero sa lakas po ng ulan, talagang hindi po kinaya. So ang violation nga niya, yung during emergencies and heavy rainfall and downpour, wala siyang naging contingency plan. Kaya yung mga in-establish niya doon na mga kinompak niya, because of the heavy rainfall, yun po ay bumigay at sumama sa waterway, intermittent waterway. Ang gusto lang po namin explain dito, dahil sa part of our investigation ay nag-mapping po kami. Saan ba nagdi-drain yung mga anong run-off pathways? Sige ma'am, Na bago po Monterasa. tayo dumako dun sa investigation nyo ngayon, post yung disaster, balikan po natin yung ilang baka importanteng detalye ng pre-disaster. Sabi din po kanina ni Deputy E.D. Salak, akala nung ibang developers, or in this case, akala nung developer na sina Slater Young, na ang ECC, akala nila permit na yon, but may compliance. Wala po ba kayong napansing post-2024 grant nung revised ECC na mga condition na hindi nila kino-comply with, like pollution control officer and other requirements na kung hindi lamang kung kinomply nila, pero kung minonitor ninyo na kino-comply nila, baka hindi nangyari itong trahedyang ito. Minomonitor naman based sa records from 2021 up to 2025 po. Namomonitor naman yan. Yung iba like, yun nga, yung discharge permit, on and off siya na pabalik-balik siya kasi deficient yung information na binibigay sa amin. So hanggang ngayon, wala pa rin siyang discharge permit. Ito pong discharge permit niya, ito yung for the 9 chamber septic tank. Yung mga individual houses po, kasi dapat may series of connection to na parang further treatment dun sa kanilang 9-chambered Discharge septic tank. permit po kaugnay ng Discharge septic permit tank. po na nagkikater dun sa individual houses dun sa Northridge Sige area ma'am, nila. ibukod na muna natin yung mga non-flood control related dapat na features nitong proyekto covered ng revised 2024 ECC. Minonitor nyo po ba sa DNR-EMB Region 7 na yung mga flood control aspects ng proyektong ito ay kino-comply with? Lalo na after na monitor nyo na, or late na ba yun na nakita na 734 trees ay pinutol. Plus, hindi naman din po nagkulang yung ibang mga stakeholders, whether sina Attorney Falsi, si Sir Alcazaren, na bago pa itong trahedya ay nagbababala na po na yung disenyo mismo poses hindi lang degradation dun sa mountain ecology doon, but poses a danger dun sa lowland communities na yun na nga po yung nagmaterialize ngayon. Sa design po kasi, ang dinesign niya ay maganda kasi yung pagka-present niya sa kanyang EAS document. At ito ay dineliberate naman ng review committee. So, meron po siyang harvesting tanks in every condominiums and houses. Harvesting tank sa Yes ulan. Po. Yes. To collect. Nakalagay po dun sa kanyang document, 60 to 70% ang i-collect.
And yung mag-overflow lang or yung surface runoff na 30%, yun lang ang mapupunta sa detention ponds. So hindi pa naman Nag-materialize po ba yung ganitong mga projections dito meron sa na po nangyaring siyang trahedya? hindi pa po siya nag-ooperate. Ayun na nga Ngayon, po eh. may mga detention ponds na siya. So ibig sabihin nun, naka-ready naman na yung mga detention ponds kasi hindi pa nga siya nag-ooperate. Wala pa siya supposed to be na surface runoff. Pero pag may mga development activities po yan, may natural surface runoff po yan. Pero Yes, hindi ma'am. kasi Pero laki hindi kaya- ng ibubuhos sa Yes, but detention ponds. Hindi kaya sa buong process ng project development, hanggat hindi pa naitayo yung bawat unit, bahay man yan, or yung proposed 17-story structure, na di umano meron namang flood control components, during the construction phase pa lang, dahil ganun ka-bare yung construction site sa isang fragile na location na pinutulan pa ng daang-daang puno na dapat sanang ugat nun ay magbibigay ng dagdag na security sa lupa kahit pa po umulan doon. So ito po yung nangyari. Construction phase pa lang, 15% completed, baka fatally flawed ang design. Hindi lang yung completed design, pero yung stages of construction. Na sa next round ko po, Mr. Chair, babalikan ko. Because I think, ang DENR naman, hindi naman po kayo real estate agency. Kayo yung Environment and Natural Resources Department. So, hindi lang yung sustainability ng mga ecosystems natin, pati yung kaligtasan nating mga tao na nakikipamuhay sa kalikasan at various stages ng pag iniiba natin ang contours ng kalikasang iyon. So I'll just suspend my interpellation for now, Mr. Thank Chair. you, Salamat Senator po. Risa. Senator Sherwin, it's your turn. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I would like to direct my questions kay Mr. Bernardo. Mr. Bernardo, ano pong proseso sa pag-access ng unprogrammed funds, lalong-lalo na for flood control? Mr. Chair, as far as I know po, yung unprogrammed funds are funds which became excess revenue. Sa akin pong kaalaman ito, Mr. Chair, hindi lang po ako, narinig ko lang po ito, na once the unprogrammed funds are available, the DBM can tell DPWH na, okay, meron ng pondo ang unprogrammed. So, with that, the DPWH is prompted to submit letters of request for the funds to be accessed from DBM. Yun po yung gagawin. So, susulat po ang DPWH. And I think it's not DPWH alone, but other agencies of government, binibigyan po nila ng allocation once unprogrammed funds are available. Susulat po ang, let's say sa amin pong case, susulat po ang DPWH sa DBM with the identification of those for funding projects sa unprogrammed. Let's say projects, right-of-way, payments of maintenance fund. Yun po, and after writing DBM, later on po, yun po yung ida-download sa amin ng DBM. Yun po yung alam ko. Kaalam nyo, ang DBM ang nag-a-advise sa DPWH. Yes po, Mr. Chair. Sasabihin sa inyo, merong excess or additional revenue at pinapasubmit kayo. Yes po, Mr. Chair. But Kasi the way I understand it naman from, wala kasi tayong kasamaan sa DBM, baligtad. Ang DPWH ang nagbibigay ng, nagpapadala ng request at kung may excess or additional revenue, tsaka lang pinopondohan. Yun ang pagkaintindi namin sa DBM nung nandito ang DBM. Kasi iba yung tatanungin kayo kung may project, iba yung nagsasubmit kayo ng project. Parang nagsusolicit ang DBM ngayon ng project. Nakita niyo yung difference? Yes, Mr. Chair. But of course, we do not know the amount of unprogrammed funds available. Correct, correct. Oo. So initially,
DBM will tell us through, I think it's verbal or talks lang po, sasabihin na, oh, meron kayong 10 billion na unprogrammed funds. So you prepare a list of projects, you prepare a list of the requirements na which you may submit to DBM for unprogrammed funds. Yun po yung binibigyan later ng pondo. But sa totoo pong kwento, wala pong nanggagaling na sulat sa DBM. Kumbaga, it's only a verbal advice or kung instruction na may available na ganitong amount. Yun po yung pagkakaalam ko. Sino po ang Mr. Chair. nagbibigay ng verbal advice Eh, from DBM? Kasi yun na nga, no? Parang ang lumalabas, DBM is soliciting eh. Diba? Parang sila ang nagsusolicit ng projects na manggagaling sa DPWH. No, yun ang pagka-appreciate ko doon sa sinabi nyo kanina. So sa pagkaalam nyo, sino ang nagbibigay ng verbal advice? At bakit verbal, hindi ginawang official? Mr. Chair, hindi ko po, wala po sa, ano ko to maaaring yung si former Secretary Bunoan po at si Jose Cabral ang sinasabihan po ng ganito. Hindi po ako, basta malalaman ko lang po, although, I admitted earlier that I was advised by Yusek Traigi Bolivar to prepare a list of projects. Yun po yun. Program. For the unprogram. Correct. However, kaya nung binabasa ko ito, yun nga ang aking impression na meron din kayong access o meron kayong at least exposure sa unprogrammed funds. Mr. Chair, I just gave my list to Yusek Traigib and later on, I found out that funds were released from those lists. Yun po yung aking Mr. Chair. So, hindi ko po alam kung paano, but I have heard na ganun po ang sinasabi na the Secretary of DPWH was advised by DBM to prepare a list of projects or requirements for the unprogrammed funds in the amount of XX amount. Yun Oo. po. Sino ho sa DBM ang nagbibigay ng advice? At kanino ina-advise sa DPWH? I think Secretary Bunoan can answer that, Mr. Chair. Hindi ko po Hindi nyo rin alam kung sino sa DBM ang nagbibigay ng advice? hindi ko po, Mr. Chair, hindi ko po mismo ako na-advise na merong ganitong amount na pondo. Pag nalalaman ko po, kung may nalaman man po akong amount na ganun, yung pong, hindi ko, Mr. Chair, I have only a limited area of, with regards to projects. With regards to the unprogrammed funds, for maintenance and other requirements of the department like right of way, etc. It's Jose Cabral po yata who was apportioning the amount with Secretary Bunoan. Po ang nagbibigay ng mga list of projects sa unprogrammed funds para magamit po yung unprogrammed funds. Kasi nakita ho namin, for example, in 2023, 25 billion or 41% ng sinamit ng DPWH ay flood control. Pagdating ng 2024, lumaki siya. 85 billion or 64% ng mga sinamit ninyo or sinamit ng DPWH sa unprogrammed funds ay flood control. So sino ho nagsasabi, nagde-decide kung anong projects ang isasubmit sa DBM for the access of unprogrammed funds? Finally, ang pagkakaalam ko po, Mr. Chair, of course, even if I gave the list to Yusek Traigi Bolivar, it comes back to the PWS. They are being advised, especially Yusek Cabral, to prepare a request for those projects and also with other projects. Hindi ko po alam yung ibang request. Ang ko lang po dito, ang na-retrieve ko lang po yung aking na-request. But definitely, there may have been other funds na kasama po noon na na-request po yon. So, Yusek Cabral, being the planning Yusek, was the one who prepared the list for signature of the Secretary Bunoan. Kayo ba, may access ba ho kayo sa unprogrammed funds? Ay, wala na po, Mr. Ako po? Kayo bilang USEC ho kayo ng operations, di ba ho? For NCR Opo. and some other areas. Kayo ba ho, meron ba kayong access sa unprogrammed funds during your tenure as USEC? Well, meron po akong naalala noon. I think, hindi ko po Mr. Chair, I cannot really be concrete. I cannot answer it in a concrete way because there may have been projects allocated
from Secretary Bunoan and projects from Tri-Give Bolivar na doon po nasama sa program. Saan program? Yes po, Mr. Pero Chair. kayo, meron ho kayong capability na, gamitin natin yung program. Wala po, Mr. Chair. Wala po akong access na ganun. Mr. In the Chair. case nung kay Tri-Give, siya po ang nagbukas na manggagaling yun sa Yes po. program. Yes po. Yes Paano po, Mr. naman ho siya nagkaroon ng access sa program? Hindi naman ho siya DBM, di ba ho? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Basta't ang usapan naman po dito, mag-submit ka ng listahan. So, when the list came out with funds, yun na po yung nun. And based on your dito sa experience nyo kay Mr. Tri-Give at program, lumabas ba ho yung project niyon gamit ang program? Yes po, Mr. Chair. Nung pong project ni, lumabas po yun yung Nino? ni Engineer Alcantara po. Na galing sa unprogram fund? Yes po, Senator Mr. Win. Chair. Okay. Yeah, Yes, go just ahead. for your information, yung pinag-uusapan nyo on program